Lacson, if I may add, it is the worst. It's the worst insult that a host can throw at his guests. It is time for us to look for other trade partners. Okay, magandang araw po sa inyo lahat and welcome ulit dito sa ating Itang Tabunan Page channel mga kababayan. And nandito naman po tayo para sa ating panibagong reaction video. Ngayon, ito mga kababayan, pag-usapan natin Ping Lacson or Senator Ping Lacson mga kababayan. Hindi napigilan ang galit niya kay PBBM? Hindi matanggap ang pang-iinsulto, hindi matanggap ni Senator Ping Lacson mga kababayan itong pang-iinsulto ni PBBM. Ito yung mga katanungan natin ngayon mga kababayan. Ito pag-usapan natin kasi doon sa Amerika mga kababayan mukhang pinahiya tayo ni President Bongbong Marcos. Akala ko ba pro-Pilipino? Nasaan na yung pro-Pilipino dito mga kababayan? Ayaw nga natin sa China. Doon tayo sa US kasi pro-Pilipino. Pero anong nangyari ngayon? Ito, tignan natin mga kababayan, discuss natin. Stay tuned kayo sa huli at discuss natin ito ha. Kasi kung ano nangyari dito at ano sa loobin dito ni Senator Ping Lacson mga kababayan. Okay, eto may balita tayo dito galing sa GMA Integrated News mga kababayan. Patungkol ito sa naganap na pagmi-meeting ni President Bongbong Marcos at Donald Trump mga kababayan ng Amerika. Ito pakinggan natin. Matapos ang pulong, agad na nag-post si Trump sa kanyang social media na Truth Social at sinabing 19% na lang ang tariff ng Pilipinas imbes na 20%. Pero dagdag niya, mag-open market ang Pilipinas at zero o walang taripa ng Amerika sa mga produktong papasok sa Pilipinas. Kinumpirma naman ni Marcos ang sinabi ni Trump sabay paglilinaw na hindi naman sa lahat ng produkto kundi sa ilang sektor lamang mula sa Amerika. There were certain markets that they were asked to be open that were presently and right now are not open. Bakit utal na mga kababayan? The major areas that he said were automobiles. Because we have a tariff on American automobiles, we will open that market. Lalakihan din daw ng Pilipinas ang pag-i-import ng ilang produkto mula sa Amerika. The other side of that is an increased importation from the United States for soy products, wheat products, and pharma, actually, medicines, para makamura naman yung maging mas mura yung gamot natin. Tanong sa Pangulo, hindi kaya lugi ang Pilipinas dito? That's how negotiations go. Why it came up from 17 to 20 is an internal matter with the United States government. Ang pagbaba ng taripa para sa produkto ng Pilipinas na pumapasok sa Amerika, tinawag na achievement ni Marcos. We managed to bring down the 20% tariff rate for the Philippines to 19. Now 1% might seem like a very small concession. However, when you put it in real terms, it is a significant achievement. Si Trump naman tinawag na beautiful visit ang pagpunta ni Marcos sa White House. Mataas. Well, anyway, pause muna natin dyan mga kababayan. Ito pag-usapan natin mga kababayan. Well, in fairness dito kay President Bongbong Marcos mga kababayan, bigyan natin ng credit from 20% naging 19%. So at least naka-discount tayo ng 1% mga kababayan. Tama nga naman. Agree ako. Kung i-convert mo yan doon sa actual numbers in terms of money mga kababayan, medyo malaki na yan. Lalo na mas malaki ang dollars, ang conversion ng dollars at saka sa peso. So, pero in the first place, 17% to 20% and then naging 19%, yun nga, achievement para sa kanya bilang negotiator. Okay, bilang negotiator mga kababayan. Pero ito, tingnan natin sa kabuuang perspektibo mga kababayan. Ako honestly, hindi ko matatawag yan na achievement.
No, bilang sa parte ng isang presidente, mga kababayan. Kasi lahat tayong mga Pilipino, o lalo na yung mga bumoto kay President Bongbong Marcos, nag-i-expect yan ng outcomes or highest outcomes bilang presidente para sa kanyang nasasakupan. Yun nga, sabi nila, pro-Pilipino daw. Maghahanap ng leader na pro-Pilipino. Pero ano ito? Bakit na-questionable itong pagiging pro-Pilipino ni PBBM, mga kababayan? Kasi in the first place, imagine niyo ha, yung produkto natin, papasok sa United States of America, may charge na 19%. Additional 19%. Yun nga, I think marami na nag-explain na madagdagan yung presyo. Kasi may tariff, yun nga. So lalong mamahal kung papasok. Pero, yung item nila na papasok dito sa atin, magiging zero. Okay? So magiging zero. Walang tariff, meaning mas mumura. Okay? Or hindi magmamahal dito sa atin. Walang problema. Sa akin personally, walang problema yan. Pero mga kababayan, kasi mahal naman talaga. Yun nga, dollar share papasok dito. Kung lalagyan mo pa yan ng tariff, maging mas lalong mamahal yung items nila dito sa atin. So most likely, mahirapan tayong mga ordinaryong Pilipino bibili ng mga US-made products. Pero ito titingnan natin, mga kababayan. Ang mawawalan dyan ay yung income ng gobyerno natin. Mawawala ng income yung gobyerno kasi wala kang pinatong. Imagine niyo yan, mga kababayan ha. So, tingnan natin yung risk or worth ba yung sacrifice natin, mga kababayan, na kung saan patuloy yung income, malaki yung income ng Amerika kasi dalawa yung source nila. Nagcha-charge sila sa atin sa mga products natin na papasok doon. At the same time, papasok sila dito nang hindi sila magbabayad. Tayo, in-increase yung kailangan nating bayaran doon, tapos hindi pa tayo maniningil sa kanila kung sila yung papasok. So, paano naging pro-Pilipino itong desisyon na ito, mga kababayan? Kung sabi nila, itong si PBBM ay pro-Pilipino. At ito pa, pangalawa, mga kababayan, ako nakikita ko dito, insulto ito sa ating Pilipino. Lalo na sa ating mga manggagawang Pilipino na nag-i-export ng products doon na nakikipag-trade. Kasi mga kababayan, no less than the President of the Philippines ang nangiinsulto sa produkto natin. Bakit ka papayag? Na ganyanin lang. Sige, 19%. Okay na yan. 1% discount, okay na yan. Wala ka bang tiwala sa produkto ng mga Pilipino? Simple lang naman. Hindi lang naman Amerika ang may ang bansa na may kailangan ng mga produkto natin. Ang dami pa naman na ibang bansa na interesado sa mga produkto ng mga Pilipino na kung saan magkakaroon ng fair trade. Yung dalawang bansa, Pilipinas at kaninong ibang anong ibang bansa pa yan. Hindi lang naman Amerika, di ba? Ang problema dito, mga kababayan, pinamukha sa atin ni PBBM. Unang-una, pangit. Ito yung nakikita ko ha. Pangit yung product natin, kaya kailangan nating makipagsiksikan doon sa Amerika kahit mas malaki na yung ipapatong nila sa atin. Pangalawa, sa pagpayag niya na yung products ng Amerika papasok dito at tayo papasok doon may charge, pinamukha niya na mas mabuti yung produkto ng Amerika compared sa atin. Well, in-explain niya na sa kotse lang naman daw. Hindi ko maniwala, mga kababayan. At sa tingin niyo, sa kotse lang yan? Yung sinasabing zero charge?
Comment kayo dyan mga kababayan kung ano masasabi nyo dito. Kung naniniwala kayo na sa kotse lang applicable yan at sa ibang selected items. Kasi, yun nga, isipin ni Trump na mas maganda yung products namin kasi pumayag kayo na zero tariff o 0% yung i-charge. So walang charge yung papasok na products namin. At the same time, yung products ninyo, papasok, magcha-charge kami. So basically, indirectly, sinabi ni Trump, hindi namin kailangan ng products ninyo or items ninyo, pero kailangan ninyo yung items namin. So yan mga kababayan, ako, nakikita ko insulto yan. Bakit insulto? Well, pinapamukha sa atin ni PBBM, no less than the President of the Philippines, na hindi natin kayang tumayo sa ating sarili. Hindi kaya ng produkto natin or mga gawang Pilipino na tumayo sa kanilang sarili or at least man lang papasok sa ibang bansa para magkaroon ng fair trade, mga kababayan. At ito, puntahan natin dito si Senator Ping Lacson, mga kababayan. Kaya nga, yung tanong natin, hindi na itago or hindi napigilan ni Ping Lacson. Senator Ping Lacson yung kanyang galit kay PBBM. Kahit nga ako, mga kababayan, so much unfair. Sobrang unfair yan, mga kababayan. Papasok yung item na dito, hindi tayo kukolekta. Tapos kung tayo papasok doon, magkukolekta sila ng 19%. So yun nga, pinipilit natin yung produkto natin sa kanila. So as if indirectly sinabihan natin si Trump na kailangan namin kayo. Kailangan namin yung produkto ninyo. Tapos sinabihan tayo ni Trump indirectly na hindi namin kailangan ng produkto nyo. Yan, simple lang yan mga kababayan. Tingnan natin anong statement dito ni Senator Ping Lacson, mga kababayan. Ayan, Senator Ping Lacson on the 19% tariff on PH goods in PH-US trade agreement. 19% versus 0% tariffs is definitely not the most fair deal between decades-old friends or allies like the United States and the Philippines. Yun nga, in the first place mga kababayan, magkaalyado tayo sa US. Recognize yan ng both countries. Magkaalyado tayo. Sabi nga ni PBBM, 400 years na. Magkaalyado, meaning magkaibigan. Nasaan na napunta yung magkaibigan? Hindi naman natin hiningi, di ba? Di ba? Halimbawa, may kaibigan ka, nagnegosyo. Hindi mo naman hiningi yung item. Hingi ka lang ng discount. Yun, pinagbigyan ka 1%. Pero, kung tayo magbibenta, parang binigay natin. O di hindi fair din yun. At least man lang nag-charge tayo, at least kahit 5% man lang. Yung 5% nga, convert mo yan sa actual numbers. Maliit yan mga kababayan kasi ang laki ng conversion. Magkano ba conversion ngayon ng $1 to peso? Di ba? Tapos sila nagko-kolekta 19%, convert mo yan. Ang laki niyan mga kababayan. Kasi dollars yan, US dollars. So, nasa na ang pagkakaibigan? Dito mo makikita mga kababayan na talaga, well, totoo nga ang sinasabi ni Trump. Honestly, nagpapakita si Trump na talaga kung anong mga sinasabi niya, tinutuon niya. Naging makatotohanan dito si Trump na kung saan, US first. Or America first. At ito, nakikita natin sa deal na ito, na talaga US first or America first. Di ba? So, tingnan natin yung desisyon ng presidente, mga kababayan. Paano sa sang-ayon niya dito, para sinasabi na din niya sa atin na US first. Yun nga.
Nasaan ang pagiging Filipino first? Pro-Filipino. Oh. Ito pa, dagdag ni Lacson. If I may add, it is the worst. It's the worst insult that a host can throw at his guests. It is time for us to look for other trade partners. Agree ako dito kay Ping Lacson, mga kababayan. It is the worst insult that a host can throw at his guest. Well, hindi natin nalaman kung anong mga negotiation na nangyari. Yet, 1% lang ibinaba. Pinuntahan mo pa. Bakit hindi ka na lang nag-video call sana? Gumastos pa tayo ng may entourage pa yan. Para lang makikipagbulahan ka dyan. Sasabihan ni Trump the great, the best, kahit sabihin pa ni Trump sa iyo na the best president ka, pero sa mukha ng Pilipinas, sa mga Pilipino, wala pa rin. So, tama, agree ako dito, insulto ito ha. Again, hindi lang sa mga Pilipino, kundi sa produktong Pilipino mismo, mga kababayan. Kasi yan yung mga pinagmamalaki natin, di ba? Mga produkto natin. Kaya nga tayo, yung gobyerno, pinipilit na i-improve yung mga produktong Pilipino kasi para maipagmalaki talaga natin at pwede nating ipasok kahit na saang lugar. Ang problema, katulad nito, lumalabas na mukhang pinipilit natin yung produkto natin sa isang bansang sa tingin nila hindi naman nila kailangan. Hindi kaya, agree din ako dito na dapat maghanap na tayo ng ibang trade partners. Mag-iba na tayo ng trade partners. Ang daming bansa. Ang problema, yung possibility, halimbawa, yung mga kapitbahay natin, katulad ng China, kinakalaban ninyo. Instead na makikipag-ayos, sasabihan na tayo na ngayon ng pro-China. Tapos sila pro-Pilipino na kung saan pinahiya yung bansa natin. Sila na ngayon ang pro-Pilipino. Diba? Simple lang naman mga kababayan. Kapitbahay natin, unahin natin, kaibiganin. Pasok tayo ng mga items doon. Simple lang. Nako mga kababayan. Ito, makikita natin dito na nagdududa ako dito sa promise kung may promise man na military support or defense support. Kasi I don't think Trump will sacrifice an American to protect the Philippines. I don't think so mga kababayan. Anyway, comment kayo dyan mga kababayan kung ano masasabi niyo dito. Paki-like po and share ng videos natin and then paki-subscribe din po sa ating channel. Okay, so maraming salamat sa lahat at magandang araw sa inyo.